Akala ko mga kababayan tapos na itong bangayan nina Risa Ontiveros at Rowena Guanzon. Abay tuloy-tuloy pala. Ay bakit? Anyway, parang wala naman ako naririnig na sinasabi si Risa against Rowena Guanzon, ano? Pero syempre may mga attack dogs itong si Risa, may mga nagtatanggol. So, nung nakaraan, 'di ba napag-usapan nga natin 'yan na nagparinig si Rowena Guanzon na ayan, united raw ang mga animal sa pag-atake sa kanya, tapos yung amo nila, yung mga kakamping inaatake ngayon si si Rowena Guanzon. Yung amo raw ng mga kakampings ay kung hindi pa magnakaw sa maanghang itong binitawan na salita ni Rowena Guanzon laban kay Risa. Nagna pagnanakaw, pandarambong, plunder, mga ting. Anong parusa diyan? 'Di ba bukod sa kulong puwedeng hindi ka na makahawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno? O well, nakabalik naman sina Ramon Revilla. Well, natalo si Bong Revilla, pero 'di ba nakulong dati si Bong Revilla, si Enrile, si Jenggoy, nakabalik naman sa politics. Ano nangyari? Ano ba talaga? Anyway, ganyan, wala, malamya ang batas sa Pilipinas or hustisya, ano ba 'yan? Anyway, 'yan yung kanilang pinagbangayan dahil nga sa ay nagsimula ito tingin ko nung, iskandalo sa Rockwell na naging topic natin. Kung hindi niyo pa napapanood, naging, vlog ko na 'yan like 2 days ago, na 'di ba na nahuli cam or nakunan ng video si Rowena Guanzon na sinisigawan yung in-check. Shoutout sa mga nakapanood na, kung hindi pa hanapin niyo lang po. At kung hindi pa kayo naka-subscribe dito, mag-subscribe na ha. Oh, i-like niyo rin ang ating video syempre. Wala namang bayad diyan, libre. Oh, libre ang chika dito mga ateng. So ito nga, si Rowena Guanzon nakunan ng video ng eskandalo sa Rockwell, sa isang mall sa Makati, isang social na mall. And dahil nga si Rowena Guanzon ay dating kakamping pero ngayon ay dumidikit na sa mga Duterte or kaibigan na ng mga DDS, inaatake na siya ngayon ng mga kakampings. And of course, dahil nga dun sa kahihiyan na inabot niya, nakunan nga siya ng video na minura niya yung incheck dahil sinita siya nung incheck nung siya'y napaubo at silbihan na dapat hindi siya pumapasok sa mall. Yun yung kwento, di ba? Na baka makahawa siya sa iba, ay nainsulto si Rowena Guanzon dahil syempre nasa Pilipinas siya, dayuhan yung incheck, tapos sinita siya na pagmura niya. Eh kilala siya sa Rockwell, sabi niya kilala nga siya ng mga tao diyan sa mall na yan since kaibigan niya yung mga nakatira sa mga katabing establishments, sa mga condo, maraming condo diyan eh. So yung incheck na yon ay dayo lang naman daw doon, siguro nagagala lang sa mall kasama yung asawang Pilipina, and hindi nga siya kilala, nasita siya, no? Anyway, so dahil diyan napahiya si Rowena Guanzon do'n dahil nakuha ng video at nagkaroon ng panlaban at pambatikos ngayon yung mga dating supporters din niya or supporters ng ayan nga, mga kakamping na supporters ng mga pinklawan ng mga politiko. Eh, si Rowena Guanzon nga parang ang dating ay bumaligtad. Alam niyo, ang tingin ko kasi dito kay Rowena Guanzon, mga kababayan, ay she knows how to play in politics or she knows kung ano ang magiging strategy at diskarte. Kasi alam niya, inevitable na pwedeng maging susunod na presidente si VP Sara. And since nabuwag ang unit team and basher naman, or hindi lang basher, kundi kinikriticize niya si Marcos Jr., ngiwi-ngiwi siya noong 2022, di ba? Ito si Rowena Guanzon. Kumbaga, dahil nga si Lenny, si BFF Lenny ang kanyang ikinakampanya no, na kalaban ni Marcos Jr. sa 2022 elections, eh talagang inaasar-asar niya, no, at ngumingiwi-ngiwi siya. Talagang isinisiwalat niya sa buong mundo na si Marcos Jr. ay nagpupulveron at nyodik. At dahil nga nabuwag ang unit team, si VP Sara ay hindi na kaalyado ni Marcos Jr. at ginigipit na. So, syempre, the enemy of my enemy is my friend, hindi ba? No? Naging magkatunggali na ngayon, di ba? Oposisyon na ngayon ang mga Duterte at ang mga DDS. So, naging kakampi ni VP Sara itong si Rowena Guanzon. At dahil dyan, sumama ang loob ng mga kakamping. At dahil nga may iskandalo nung nakaraan sa Rockwell, edi pinabati ko siya ng kakamping ngayon. O sabi nga ni Rowena Guanzon, ito yung i-vlog na natin, na kung hindi pa raw nagnakaw si Risa Ontiveros sa PhilHealth ay
hindi pa aayos ang mukha. So gumanda dahil sa PhilHealth, marami nakalata na nag-bloom si Risa. Kung todo tanggol dito yung mga ano yung mga kakamping ka, bakit daw ang pinupulaan daw ang ganda ni Risa, ano daw magagawa natin mahinahong babae siya, no? Ah, tawag dun, babaeng kapitag-pitagan. Kapitag-pitagan ba mga ating? Kagalang-galang ba si Risa? Mabuti ba siyang ehemplo? Magaling ba siyang senador? Abay, comment nyo dyan sa comment section kaagad ha, at re-replyan natin. So, akala ko tapos na itong bangayan, pero tuloy-tuloy pa rin pala mga kababayan. Itong mga lihim ni Risa Ontiveros ay lumalabas at nakakalkal yung mga previous interviews niya patungkol sa isang Ronald Llamas. Hindi ko to kilala. Pero ang sabi, magkaibigan lang daw si Risa at saka itong Ronald Llamas. Pero ibinubulgar ni Rowena Guanzon na meron silang relasyon. Mamaya puntahan natin yung post ni Doc Lorraine Badoy, ganun din. May nag-PM daw kay Doc Lorraine Badoy na itong si Risa Ontiveros at Ronald Llamas ay magjowa. Sino si Ronald Llamas? Kilala nyo? Risa, ito bang kung baka makapanood ka nito, Madam Risa, no? Senator Risa. Ito bang si Ronald Llamas ay lahing Incheck? At ito ba ay Bisaya? Taga ano ba ito? Taga Western Visayas, katulad mo? Mayaman ba ito? Kasi may mga ganyang ugong-ugong din na si Risa Ontiveros may jowa na parang dugong Incheck at taga Western Visayas. Kaya ang ganda-ganda ng artista van ni Risa Ontiveros kapag nag-iikot sa Kabisayaan. Or at least nung pumunta yan once sa Kabisayaan, nakita yung pagkaganda-ganda niyang artista van. Magdo-donate pa nga yan ng malaking lupa si Risa Ontiveros somewhere in Visayas. Bakit kaya, no? Ay, tagaroon nga pala siya. Magdo-donate siya ng malaking lupa, mga kababayan, para sa isang lugar kung saan gagawin yatang parang parking space ng mga pampasaherong jeep, buses, tricycles, and all that. Parang magiging antag sa ganyan, terminal, parang grand terminal, no? So, maraming datong si Risa. Maraming properties. So, bakit kaya si Risa Ontiveros yata, balo naman, wala na itong asawa. Yung Ronald Llamas ba may asawa rin? Anyway, sabi din nagkakalat lang daw ng chismis si Rowena Guanzon. Labanan na ito ng mga kakamping, mga kababayan. Hindi pala sila united, no? Ako naglalaban na ng mga DDS, di ba? Mga supporters si PRRD dahil na rin sa stress na hindi pa rin nakakalabas si Tatay Digong. Ganon din pala yung mga kampik, may mga labanan din. Ang problema nito, si Risa Ontiveros ang napipisil na pwedeng maging karibal, katunggali, di ba? Ni VP Sara sa 2028 elections, presidential elections, maalinman sa kanila ni Raffy Tulfo. Tingin ko si Risa hindi to papayag na hindi siya ang tatakbong presidente. Kasi kumbaga mas senior siya may seniority siya, no? Mas ano nga tong term? Tenured, 'di ba? Tenured siya na politician kaysa kay Raffy, kapapanalo lang ni Raffy, 'di ba, noong 2022 rin. So nauna siya. So ano kaya mga kababayan? Kasi yan ang binubuo ngayong tandem Risa Ontiveros at Raffy Tulfo. Kung pag-uusapan ng tenurity ba yan? Yeah, yung pagiging tenured ay dapat si Risa ang tatakbong president, vice si Raffy Tulfo na meron ding eskandalo. May babae na nagparinig na binigyan siya ng 250,000 tip lang to 300K, galante raw, paldo daw. Di ba? Ay, hindi nyo napanood, hanapin nyo. Ka-upload lang natin. So, and shoutout sa mga nakapanood na ha. Ayan. Ng ating mga latest vlogs. Ayan. So, itong si Risa ba at saka si Raffy ay dapat si Risa ang tatakbong president at saka vice lang si Raffy, or para mas magandang tingnan lalaki dapat ang president at vice lang si Risa? Papayag kaya si Risa na vice lang siya ni
Raffy Tulfo. Maganda kasing tingnan yun no? Lalaki ang tumatakbong presidente, vice ang babae. Bahala na sila magtrayduran kung mananalo sila. Huwag sanang manalo. Sino pipiliin yung tandem mga kababayan, ha? Raffy for president and Risa for VP, or VP Sara for president and maybe Marcoleta for vice? Sinong gusto nyo rin pong maging vice president ni VP Sara pagdating ng 2028 election? Sino ang pinakamaganda niyang katandem? I-comment nyo dyan sa comment section. So, ang sabi dito ni Rowena Guanzon, tinanong ni Dr. Winnie Monsod si Risa, I think 2013 pa na interview yun, mga kababayan. So, isang dekada na mahigit 12 years. Tinanong daw ni Winnie Monsod si Risa kung kabit siya ni may asawa. May asawa. Ang sagot daw ni Risa ay, hiwalay naman siya. Oh my God! Tapos parang may recent interview si Ronald Llamas na friends lang daw sila ni Risa. Again, ang tanong pala kay Risa Ontiveros ay, kabit ang tapang magtanong ni bawal ang pasaway Winnie Monsod. Ikakamping din yun taga-GMA yun, di ba? So sabi niya, kabit ka ba ni Ronald Llamas? Yun ang tanong ng journalist na si Winnie Monsod. Ang sagot daw ni Risa ay, hiwalay naman siya sa asawa. So, without confirming directly, parang, hiwalay naman yung tao. Risa, para hindi misinterpret ang sagot mo, diretsuhin mo. At nga lang siguro, 'di ba, baka mahal niya talaga yung tao. And ayaw rin naman niyang i-deny, baka masaktan, 'di ba, yung Llamas. Wala naman tayong pake. Pero kung may asawa yun, nakikiapid pala si Risa. Hindi maganda yan. Bawal sa batas yun ba't ginagawa? Tapos gumagawa ng batas, legislators. Pero sila rin ang sumusuway sa batas. Teka muna. Okay? Tapos pinupulaan si Rowena Guanzon ng isang kakamping, ayun nasa dulo, si Jesus Falsis, na hindi na yan ganyan kapogi, yun nasa rightmost corner. Hindi na yan ganyan kapogi ngayon, mga ating. Yan ay masyubek-bek na parang namasa na rin sa buhay. Tapos parang chararat Mr. Disco ang itsura. Hindi na yan ganyan kapogi at kaputi. Mukha na siyang pasintabi. Naging bakulaw siya ngayon. Kakamping. Rowena Guanzon is a disgusting person. Without proof, she's spreading gossip and innuendo about Risa's love life. Teka, kahapon lang nila, nagsagutan na agad. Bakit may tagapagtanggol talaga si Madam Risa, mga ating? Kaloka ha. Eto pa ang mga lihim ni Risa na medyo, bago yan, tumunin kay Doc Lorraine ha. Ganda ni Risa doon, bagets na bagets, mga ating, fresh nails. Tangkad pa yan. Mala beauty queen si Risa Ontiveros sa personal. Parang beauty queen na Shumondaers. Kasi matangkad siya, tapos posturang-postura lagi. May itsura ba si Risa? Payag naman kayo. Maganda naman, ha? Comment nyo nga dyan. Hindi naging kami, close lang kami, sabi ni Ronald Llamas. May nag-PM daw kay Doc Lorraine. Dali ha. Screenshot pa nga. Naku, mag-ingat ka. Doc Lorraine, ba't hindi mo naman masyadong tinakpan yung pangalan nung nababasa pa? Boyet. Nababasa ko, Boyet din. May Boyet. So, sabi sinungaling, the relationship was, putol, zoom natin. Yung relasyon daw ni Ronald Llamas at saka ni Risa Ontiveros ay kinonfirm ng kapatid ni Risa. Sinungaling si Ronald Llamas. The relationship was confirmed to me by Erwin Pagkalinawan. Class 88, the husband of Pia. Sino si Pia, mga ating? Si Pia Ontiveros, yung taga-ABS ba yan? Isang reporter, isang journalist, I think taga-ABS-CBN. Maganda siya, Pia Ontiveros. Tangkad rin na babae, mistisahin. Hawig sila ni Risa. Magkapatid nga. Pia Ontiveros. Yeah.
Oh, ang nag-confirm ay yung asawa ni Pia. Si Pia ay kapatid ni Risa. May relasyon sila. Pero more than that, syempre alam niyo naman parang showbiz lang, deny lang kahit na huling-huli na sa akto. Ay baka naman sabihin ni Risa kung sakasakali 'no, frailties of a woman. Ay! Parang may kilala tayo na yun ang palusot, frailties of a woman. Kahinaan lang ito ng mga babae, normal lang na matukso. Ginawa pang normal? Sino ba yun yung may frailties of a woman? Oh, eto. Ito yung matindi, mga ating. Oh, post ni Rowena Guanzon, wala pang isang araw ang nakakalipas. Galit na galit naman kayo, nag-comment lang ako sa pambato. Yung pambato nga nila si Risa, pagdating ng 2028. Ipupush nila yan na maging presidente at vice lang si Raffy. Hindi pa payag si Raffy. Baka magtrayduran pa sila kung sakaling manalo sila. Ay kahit hindi sila magtrayduran, wag lang silang manalo. Tama ba? What if next kong i-reveal paano nanalo yan noong 2016 after matalo ng 2010 at 2013? Takbo siya ng takbo. 6 years naman kasi mga kababayan yung, 'di ba, yung magiging service ng senators. Pero ang elections kasi ng senators ay every 3 years. So tumakbo ng 2010, talo, 2013, talo rin kahit nakabalandra na yung pagmumukha, model nga ng PhilHealth si Risa. Pero paano raw nanalo nung 2016? Bakit at paanong nanalo? Involved ba dito si Andy Bautista? Kasi 'di ba yung 2016 yan yung taon na nanalo si Tatay Digong. May mga issue na ng dayaan nun. 'Di ba? Si Andy Bautista yung COMELEC chair na nagtatago sa US. Hindi ko alam kung nahuli na. Ano ang update kay Andy Bautista? Paki-search ha, baka pwedeng maging topic natin. Balita ko, nahuli? Or something? Or nakawala? Whatever. Anyway, Andy Bautista, dating COMELEC chair. Kasi si Tatay Digong noong 2016, ang sabi po, binawasan ang boto. Di ba, malayo ang agwat niya kay Marojas. Si Marojas yung panlaban ng mga dilaw nun eh. So, PRRD, I think nanalo ng mga 16 million votes. Parang mga 5 million yung lamang ni PRRD sa pumapangalawang presidential ball noong 2016. I think it was Marojas. 5 million ang lamang ni Tatay Digong, mga ganon, no? Ang sabi, binawasan pa raw yan, yung boto ni Tatay Digong, pero landslide nga raw yung victory ni PRRD. Ang daming bumoto kay PRRD. Lalo na ang galing-galing niya dun sa mga presidential debate na napapahiya niya yung mga kalaban niyang presidentiables, lalo na si Marojas. So kung meron ng dagdag bawas sa election noon, malamang may dayaan. Again po, kahit isang boto ang hindi mabilang, faulty ang elections. Hindi pwedeng ang boto mo or kahit sino sa atin hindi nabibilang ng tama. Ipinila mo yan nagparehistro ka eh. Kapag ka nga hindi ka nakaboto ng 2 beses, tanggal ka sa listahan. So, parang magpapalista ka ulit, tapos pipila ka pa, makaboto ka lang, kasi gusto mong, alam mong may bilang ang boto mo at pwedeng ikapanalo ng politiko ang boto mo. 'Di ba? Hindi lang sa national elections, kundi pati sa local. So, bakit dinaraya? At mukhang may alam si Rowena Gonzon. Ano kaya ang ginawang milagro ni Risa Ontiveros para manalo? Itodo na raw ang chika. May alam si Rowena Gonzon kasi kakamping siya eh. Magkakaalyado sila eh. Just like what's happening now with Zaldico na pinakancel na yung passport ni Marcos Jr. Kumanta si Zaldico dahil magkakasama sila, marami siyang alam. May mga proof nga siya, di ba, mali-maletang pera. Bilyon-bilyon ang delivery sa Malacanang at sa Forbes Park. Si Rowena Gonzon ganun din. May alam siya. Magkakasangga sila noon. Hardcore kakamping si Rowena eh. Pinklawan si Risa eh. Si Risa tuloy. Paano kaya? Gumastos kaya ng limpak-limpak si Risa Ontiveros para lang manalo?
Bukod sa nagsipag naman talaga 'yan at lumapit kay VP Sara para iboto siya, pero tinraydor pa rin niya si VP Sara at, siya ang unang-unang bumabatikos kay Tatay Digong nung nanalo siya, matapos siyang ipanalo ni VP Sara sa Davao. Ano ang mga dagdag panglihim ni Risa at gaano kalaki ang ilabas niyang pera para manalo lang? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag kakalimutang pindutin ang bell icon ha.